Good morning, TMCC. Amen. Kayo po ba ay masaya at nagagalak sa ating kalagitnaan this morning? Amen. Tingnan niyo po yung katabi niyo, may ngiti ba sa kanilang mga labi? Yan. Amen. At this moment, gusto po nating i-welcome ang ating mga visitors, Leticia C. Tolentino, invited po ni Christian Joseph Nieva. Nasaan po si Leticia? Pwede po bang Ayan. Welcome. Good morning. Praise the Lord sa buhay mo. Ganon din po si Jones A. Betonyo. Nasaan po si Jones? Invited po ni Roel Nunez. Yan. Welcome, brother. God bless you for coming. And Emmanuel Pontud. Nandito po ba si Emmanuel Pontud? Hello. Good morning, Manuel. Invited po siya ni Chanel Maple Pontud. Amen. Praise the Lord. This morning, yung aming devotion ng workers, pareho kami. Palagay ko, hello, nag-U version siya every morning. So look to the Lord and His strength. Seek His face always. As we come together this morning, let's seek His face and His strength sa mga naghihina. Hayaan natin ang kalakasan ng Panginoon ang maranasan natin this morning. Amen? At i-focus natin ang ating mga mata, ang ating puso at isipan sa ating Panginoon as we worship Him together. God bless the WLT. I-worship si Lord. Let's all stand up. Let's praise our God. Hallelujah. We praise you, Jesus. Hallelujah. Come on, church. Let's clap our hands to Jesus. Hallelujah. We praise you, Lord. Hallelujah. Tribe will see your glory. Every nation bow before you. All our treasure turn to ashes in the light of you. Of
unto our God, your matchless, endless love unrestrained. This is our God. Every tribe sing praise, glory, honor, and strength unto our God, your matchless, endless love unrestrained. This is our God. Every tribe sing, Ayo, 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 we sing, Ayo, 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 there is no one like our God, no one. There is no one like our God. 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 Wala kang katulad, O Diyos. 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 Praise, glory, honor, and strength unto our God, your matchless, endless love unrestrained. This is our God. Every tribe sing praise and glory, honor, and strength unto our God. Yes, unto our God, your matchless, endless love unrestrained. This is our God. Every tribe sing, there is no one like our God. No one, there is no one like our God. There is no one like our God. There is no one like wala kang katulad. Hallelujah. Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, O Diyos. Hallelujah. Wala kang katulad. Hallelujah. Hallelujah. We praise you, Jesus. We praise you, Lord. Hallelujah. We praise your name. It's Jesus. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. Oh,
praise you, Jesus. How great you are, God. Hallelujah. The splendor of the King, clothed in majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide. Trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God! Sing with me, how great is our God! And all will see how great is our God. And age to age, His
praises to your name as we offer our lives to you, our hearts this morning, O Lord. Let it be a pleasing aroma before you, O God. Hallelujah. We bless your name, O Lord. Walang iba na karapat dapat tumanggap ng papuri kung hindi ikaw lamang, O Panginoon. Hallelujah. Nag-iisang Diyos na namatay doon sa krus para sa katubusan namin, O Panginoon, ng aming mga kaluluwa, O Lord Jesus. Thank you for saving us, O God. Thank you for dying for your church, O God. Hallelujah. You are worthy of all our praises, O Lord. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, O Panginoon, sa iyong kabutihan, kung sino ka sa aming buhay, O Lord. Wala kang katulad, Panginoon. Wala kang katulad, Panginoon. Salamat sa mga pangako mo na aming pinanghahawakan na hindi mo kami pababayan. Hindi mo kami iiwan, O Lord. You are always there, O Lord. You are more than enough for all our needs, O Lord Jesus. We bless your name, O God. Purihin ka. Purihin ka, O Panginoon. Glory, glory, glory to your name, O Lord. Thank you for your faithfulness. Salamat sa iyong pag-ibig. Salamat sa iyong kapatawaran. Salamat sa iyong walang hanggang pagtsatsaga sa amin, O Lord. Walang katulad ang pag-ibig mo, Panginoon. Salamat, salamat, salamat. Sa kabila ng aming mga kahinaan, O Lord, nariyan ka, tapat ka, naghihintay lang, Panginoon, na kami patuloy na lumapit sa iyo, Panginoon. And this morning, O Lord, nilalapit namin ang sambayan ni Kuya Dante Simono, Panginoon. Mahirap ang mamatayan ng isang mahal sa buhay, Panginoon. Gayon din kay Ate Mel Sinfego, O Lord. Let your embrace, comfort, Holy Spirit be upon the whole family, O Lord, in the mighty name of Jesus. Let your comfort be upon them, O Lord. Hayaan mo yung mga gawain sa kanilang mga tahanan ay magbigay kaaliwan. Hayaan mo yung presensya mo ang siyang patuloy nilang maranasan, O Lord, because your presence gives peace. In your presence, there is peace, O Lord. In your presence, there is comfort. In your presence, there is security. In your presence, there is hope, O God. Hallelujah, hallelujah. We bless your name, O Lord. Yakapin mo po sila, O Panginoon. Hallelujah. We bless your name, O God. Bless your name, O Lord Jesus. At sa bawat isa, Panginoon, na nanghihina, O Lord, katulad ng iyong sinabi sa amin, O Panginoon. Magtuon ang aming mga mata, paningin sa iyong kalakasan, O Lord. Yung kalakasan mo ang siyang marisin. Matanggap ng bawat isa na nangangailangan ng kalakasan, O Lord, in the mighty name of Jesus. Strengthen the weary. Strengthen the weak, O Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah. Salamat, salamat sa kalakasan na binibigay mo, sa kagalingan ng mga karamdaman, O Lord, in the mighty name of Jesus. Let your healing flow in Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. We bless your name, O Lord. Panginoon, hayaan mo yung pag-ibig mo dumaan. Let your love flow in our midst this morning in the mighty name of Jesus. Yes, Lord, we receive your love, O God. Salamat, salamat yung pag-ibig na aming tinatanggap sa iyo, Panginoon, ang patuloy na pag-ibig na dapat naming idaloy sa buhay ng bawat isa sa amin, O Lord. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Salamat sa pag-ibig na yan, O Panginoon. Sa kapayapaan na idunudulot ng iyong presensya. Salamat. Let your peace flow in the mighty name of Jesus. Yes, Lord, we receive your peace in Jesus' name, O God.
Thank you, Lord, sa kapayapaan na yan, oh Lord. Sa mga yan nangangailangan financial, oh Lord, let your provision flow in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. You are gracious. You are generous, God, oh God. Hallelujah. Salamat sa kasapatan ng kapangyarihan mo sa buhay ng bawat isa, o Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, for being with us this morning in our midst, oh God. Hallelujah. Hallelujah. Let your forgiveness flow in the mighty name of Jesus. Hallelujah, Lord. Yes. Patawarin mo kami, Panginoon, sa aming mga pagkukulang sa iyo, Lord. At hayaan mo, Panginoon, na patuloy kaming i-remind ng banal na Espiritu, Panginoon, sa mga dapat naming gawin para sa paglilingkod namin sa iyo, Lord. We want to worship you in through our service, sa aming mga paglilingkod, sa aming mga ministry, O Lord. Let your name be glorified. In Jesus' name, O God. Let your anointing flow in us, O Lord, as we speak goodness, as we speak love to your people, O Lord Jesus. Hallelujah. Thank you, Father. Hallelujah. We bless your name, O God. Purihin ka, O Panginoon. Wala kang katulad. Hallelujah. Hallelujah. Bind us together, O God. Bind us together, O Lord. Hallelujah. In Jesus' name. Let your unity flow in us, O God. Pagkakaisang sumamba, maglingkod sa iyo, Panginoon. Pagkakaisang magmahalan, O Panginoon. Salamat. Purihin ka, O Panginoon. Sa iyo lahat ng kapurihan at pasasalamat. All the glory belongs to you alone, O God. Purihin ka, O Panginoon. Yes, Lord. Yes, Lord. Sa huling pagkakataon, let's shout to the Lord our praises and thanksgiving, O God. Hallelujah. We bless your name, O Lord. Purihin ka, O Panginoon. Wala kang katulad, O Panginoon. Dakila ka, O Panginoon. Yes, Lord. You are great. You are great. You are great. Sige, Panginoon, pinupuri ka namin mataas, malakas na palakpak para sa ating Panginoon. Hallelujah! 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 We bless your name, O Lord. You are worthy. You are worthy, O Lord. Hallelujah! We bless you. Amen and amen. Makakaupo na po ang bawat isa. Amen. Praise the Lord. Matthew 22:21, sinabi doon, give to Caesar what is Caesar's and to God what is God. An opportunity, privilege to serve the Lord through our offering. Amen? So, ibibigay natin ang karapat-dapat na para sa ating Panginoon. Amen. Let's pray. Panginoon, salamat for this privilege of participating and giving the blessing that you bestow upon us, O God. Salamat sa mga pagpapala mo, O Panginoon. Hayaan mo, Panginoon, na ma-please ka sa aming pagbibigay this morning, O Lord. And bless your people as they give. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. Sige, offering ashes. Pwede na pong umakyat ang choir.
ating pong iglesia ay napaka-bless dahil meron tayong ministry na makikita o maririnig this morning ang ating pong TMCC choir. God bless you, choir. Amen. Praise the Lord. So kung napapansin niyo po, may nadadagdag sa ating choir. At sila po ay nag-i-invite pa. Yung may mga talentong kumanta. Kami po kasing pastor pang December lang. So malinaw po yon. So kung up to date po ang bawat isa sa atin sa ating daily Bible reading, nasa na po tayong book? Deuteronomy. Anong chapter? 5. So familiar na kayo doon sa mga naunang laman nung mga chapters. So, yung Deuteronomy, pang-5 book po siya, no? Sa ating Old Testament. So, ito po daw ay yung final na series ng pamamaalam, farewell sermon ni Moses. Bago doon sa
pumasok sa promised land. So transition po tong book na to. So yung meaning, sabi ng mga expert, second law. So makikita rin natin sa book na ito yung renewal of the covenant, focusing on total devotion to God. Yun yung challenge ni Moses, and retelling the law para ihanda ang bayan ng Diyos para sa buhay na pagpapala. Buhay na katapatan sa Diyos. Kaya nga po doon sa chapter 1 and 4, merong review doon nung karanasan ng Israel doon sa kanilang paglalakbay doon sa wilderness. At merong reminder sa bawat isa na maging tapat, maging faithful sa Diyos. So sa umagang ito, yun po yung pag-uusapan natin sa Deuteronomy chapter 4, verse 23 to 24. Ang sabi doon ay ganito, Deuteronomy chapter 4, verse 23 to 24. Pwede po bang basahin natin lahat ito? Be careful, 1, 2, 3, begin. Be careful not to forget the covenant of the Lord your God that He made with you. Do not make for yourselves an idol in the form of anything the Lord your God has forbidden. For the Lord your God is a consuming fire, a jealous God. Pag tinignan niyo po yung katabi mo, seloso, mukha ba siyang seloso? Selosa. Yung kasama niyo sa bahay. Hindi ko ho alam kung nasabihan kayo nung bata kayo. Yung pag may pawis yung nose mo, nasabihan mo ba kayo nun? Ano ibig sabihin daw nun? Totoo po ba? Di ba? So nasabihan kasi ako nun yung pala sipon yung nakita, hindi pawis. So pag tinignan po natin sa normal o yung dictionary.com, yung meaning, sabi dito, dinescribe yung itong selos sa pamantayan ng tao, describe as a feeling of resentment against someone because of that person's rivalry. Ayan. Success or advantages. So hindi siya maganda, negatibo. At yun naman ang katotohanan na parang tanaw natin sa selos or jealousy ay negatibo. So showing of an envious resentment to someone on their achievement. Yan po ay from dictionary.com tsaka Oxford Dictionary. Pero pag tinignan natin yung biblical context at yung reference nito, marami tayong makikita sa Old Testament. Yung unang pagkakabanggit nito, yung Genesis 31, si Rachel ay nagselo sa kanyang kapatid na si Leah. Remember yung story? Dahil sa gwapong si Jacob. And then later, sa chapter 37, verse 11, yung mga kapatid naman ni Joseph ay nagselos. Di po ba? Kay Joseph. Pero yung first reference na mismong ang Diyos ay nagpahayag ng damdamin na ito, makikita natin yon saan? Sa Ten Commandments. Tama po, sa Exodus 25:6, ganito, you shall not bow down to them or serve them, for I, the Lord your God, I am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers on the children to their children, and fourth generation of those who hate me, for showing steadfast love to thousands of generation of those who love me and keep my commandments. So makikita natin doon, pinahayag ng Diyos, yung kanyang damdamin. I am a jealous God. At yung, of course, yung binasa natin sa Deuteronomy, nandun ito. Hanggang doon sa huling chapter ng libro, nasabi rin ito ng Diyos sa pamamagitan ni Moses. Yung pong mahilig magbasa at yung nag-aral na sa Acts BI, kung kayo po ay merong libro na systematic theology, si Wayne Grudem, binigyan niya ng definition to. At ang sabi niya doon sa God's jealousy as God continually seeking to protect His own honor. So, yun. Sa isa pang book, sinulat naman ni J.I. Packer, sabi doon, it is His holiness pertaining to God
It is His holiness reacting to evil in a way that is morally right and precious. It is a praiseworthy zeal on God's part to preserve something supremely precious. So makikita natin doon sa dalawang definition na yon, ng librong yon, meron tatlong bagay na tayong dapat pag-usapan. One, God's jealousy related to His honor and glory. Second, God's jealousy and His holiness. And thirdly, God's jealousy and His love. Meron ho akong good news sa inyo. Nung inihahanda ko ho ito at nung pinasa ko kay Louie yung outline, 2 pages. Amen? 2 pages lang. Pero nung nireview ko ulit, naging parang 5 pages na. So, sit back, relax, and listen. Listen. Huwag ho kayong mag-enjoy. Pag nag-enjoy kayo, matutulog kayo. So one, God is jealous for His honor and glory. Doon sa Deuteronomy 5:8 and 9, sinabi ni God, you shall not make for yourself an image in the form of anything in heaven above or on the earth beneath or in the waters below. You shall not bow down to them or worship them, for I, the Lord your God. So, pinakilala talaga ni God yung sarili niya as no one like any other God. Wala siyang hanggan, wala siyang katulad, ang kanyang kaluwalhatian ay walang kaparis. At karapat-dapat sa ating, siya lang ang karapat-dapat nating purihin, pasalamatan, sambahin. Walang sino mang katulad ni God. Although, may mga tao feeling God. May kasama ho ba kayong ganon? Sa trabaho? O may kaibigan kayong feeling God? Sa bansa natin, ang daming tao na kung umasta dahil sa kanilang kapangyarihan at posisyon ay parang sila ang Diyos ng bansang ito. Pero hindi ho ganon si God. Iba siya. He is almighty and self-sufficient. At alam natin, sa Genesis pa lang, pinakita na sa atin yung wala siyang katulad kasi siya lang yung nag-iisang creator ng heaven and earth na dapat sambahin at dapat purihin ng kanyang nilikha. Kaya pag tinanaw natin, Diyos lang ang mayroong karapatang mag-utos sa atin na tayo ay dapat sumunod. So ano yung mga utos na yon? Ibigin natin siya. Yung ating debosyon, dapat 100% debosyon natin kay God. Bakit? Kasi siya ay Diyos. At dahil siya nga ay ang Diyos na walang katulad, meron siyang karapatan na magselos kapag hindi natin siya sinusunod o sinasamba at hindi natin siya pinaglilingkuran ng buong puso, lakas at kaluluwa. Na pag-iisipin natin, kung ibibigay natin lagi ang 100% natin devotion sa Kanya, ito'y isang napakagandang bagay na magagawa natin para sa ating sarili at para din sa ating relasyon sa Kanya at para din naman sa ibang tao. So malinaw na pinakikita nga ng mga talata na binasa natin kanina na ang pagsamba sa anumang bagay o sino man maliban sa Diyos na sinasabi ng Biblia o Diyos ng Biblia ay nagiging dahilan upang ang Diyos, ang ating Panginoon ay manibugho, magselos or magjealous at magalit dahil siya lang ang dapat purihin at sambahin at siya lang ang dapat paglingkuran. Sinabi rin ng aklat ni Propeta Isaiah sa chapter 42 verse 8 ay ganito, I am the Lord, that is my name, I will not yield my glory to another or my praise to idols. So ano sinasabi ni Prophet Isaiah? Na ang Diyos, He demanded something from all His people, from us, yung exclusive worship. Wala tayong ibang dapat sambahin. Dapat exclusive yung loyalty natin sa Kanya.
Alam niyo po ba ang ibig sabihin daw ng exclusive loyalty? May mga taong ganun, pero hindi natin alam yung pala yun, exclusive loyalty. Yung ayaw magsuot ng ibang sapatos na walang check. O ayaw ng ibang sapatos na walang 3 stripes. Yun daw yung exclusive loyalty. Ganon ang gusto ni God sa bawat isa sa atin. Exclusive. Kaya nga, paalala sa atin ng salita ng Diyos. Noon, madaling i-identify kung ano yung idols, yung false God. Kasi sinisimbolo yun ng mga images. Pero sa panahon natin ngayon, hindi na yon. Pwede siyang maging modern obsession. Ano yung obsession mo that takes away your time from God? Alam niyo po, yung mga idols na yan, distractions yan, at ninanakaw yan yung oras natin para sambahin natin at paglingkuran ng Diyos. So, live by faith. Live by the truth. At buong pusong dedikasyon, debosyon sa ating Diyos. Because all glory and praises rightly center only on the Lord our God. Purihin natin siya, sambahin natin siya, paglingkuran siya, buong buhay ng bawat isa sa atin. Number 2, sabi ko sa inyo God's jealousy is also linked to His holiness. Si Joshua, doon sa huling bahagi ng kanyang buhay, nagpaalala siya ng isang paalala na medyo masakit para sa bayan ng Diyos. Ang sabi ng Joshua 24:19-20 ay ganito. Joshua said to the people, "You are not able to serve the Lord. He is a holy God. He is a jealous God. He will not forgive your rebellion and your sins. If you forsake the Lord and serve foreign gods, He will turn and bring disaster on you, make an end of you, and He has been good to you." So paalala ni Joshua sa mga tao, uy, nakakalimutan nyo si God kasi nakatanaw na kayo saan? Doon sa mga tao dyan sa paligid natin. Nakakalimutan nila na ang Diyos ay banal at ang banal na Diyos ay mapanibughuin. He is a jealous God. So doon sa verse na yun, makikita natin yung standard ng holiness ni God. Hindi ito base doon sa ginagawa ng maraming tao, ginagawa ng ibang tao, o dinidikta ng kultura. Yung standard na yon, siya yung nag-set nun. What is pure and holy is based on God's character. At alam natin, si God, beyond reproach, walang kapintasan ng Diyos. Yung kanyang moral purity, yung kanyang actions, yung kanyang love, wala tayong pwedeng ipintas. Pero alam nyo ba, karaniwang tanong ng maraming tao, kung ang Diyos ay mabuti. Kasama kasi yun doon sa moral purity. Kung ang Diyos ay mabuti, bakit merong genocide sa Old Testament? Kasi yung conquest ni Joshua, di ba? Some people sinasabi, genocides yun Pero alam nyo po ba, pag chinek nyo talaga ang galaw ng mga tao na dapat paalisin o inutos ng Diyos na lipulin sa pamamagitan ni Joshua at ng Israel, sila ay mga taong una hindi naniniwala sa Diyos, at dahil hindi sila naniniwala sa Diyos, sumasamba sila sa mga Diyos-Diyusan, at dahil sumasamba sila sa mga Diyos-Diyusan, ang kanilang pamumuhay ay punong-puno ng kasamaan. What if minsan ipag-utos sa atin dito sa simbahang ito na magiging isang way ng ating Thanksgiving ay magdadala ng sanggol? Sino ba may bagong panganak? Kayo, may nakita ko sa likod, pinagehele. Yung baby na yon, dadalhin dito sa harapan at susunugin. Papayag kayo? Hindi. Pero ganun ang pamumuhay ng yung mga tao, yung mga Canaanites, yung mga Amalekites, yung mga nandun sa Promised Land, ganun ang kanilang pamumuhay.
Isang paraan ng pagsamba yon, pagsunog ng baby. Yun yung reason kung bakit gusto ni God ma-wipe out sila para yung kanilang influence ay mawala at hindi mahawa ang kanyang bayan dahil siya ay banal na Diyos at siya ay mapanibughuin. Yung kanyang jealousy ay hindi rin ito nagpapakita ng kahinaan ng Diyos o ng problem sa kanyang ugali o character. Pero bahagi ito ng kanyang kabanalan, katuwiran. At huwag natin kakalimutan, dahil ang Diyos ay matuwid, siya ay banal, tutuparin niya ang kanyang banal na mga layunin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan, tutuparin din niya ang lahat ng itinakdang gawin. Sa pamamagitan ni Joshua ng Israel at sa panahon natin ngayon, sa pamamagitan mo. Alam ko ho, aware kayo sa maraming usapin ngayon na nangyayari, hindi sa politika, kundi sa showbiz. Hindi ko alam kung nasa concert kayo ng sex bomb. Hindi ko alam kung nabasa niyo ho yung, ano ho pangalan nung, updated kayo? Si IC at yung kanyang asawa na si Alvin. Chinek ko po yung reliable source, yung pep.ph. Ang sabi doon, nagugat ang mga kritisismong natanggap ng dalawa dahil sa panghusga ni Alvin sa sex bomb girls, at sa pagtutol niya na maging bahagi si IC ng grupo. Alam naman natin, part nga siya noon, nung wala pa siyang asawa at sila ay sumasayaw. Ayon kay Alvin, hindi siya pabor sa pangalang ng sex bomb na gumamit ng salitang sex. Masyado daw provocative. Kasama na yung provocative na pananamit ng mga miyembro at yung mga sexually explicit dance moves. Hindi ko alam kung agree kayo dito. At dahil doon, maraming taong nainis at nagalit. Tanong ko lang, ano po posisyon nyo? Naghahanap ako ng mga comments, talagang masasakit. May mga personal pang attack doon sa lalaki. Pati yung dati niyang buhay, inungkat na. Siya pala'y adik. O sabi naman ng asawa, hindi po namin tinatago na dati siyang adik, pero ngayon po ay binago siya ni Kristo. So yun ang maganda doon. Maraming nagalit mula doon sa mga comments na yon. Pero lagi po nating tatandaan, yung mga ganong posisyon o pagpapahayag ng pananampalataya, hindi ho ito talaga maiintindihan ng mga tao outside the church. Hindi ho nila maiintindihan yun. Para sa kanila, sira ulo nitong Alvin na to. Ang masakit lang doon, kung merong Kristiyano bumatikos kay Alvin, yun ang mali. Kasi nagpahayag siya ng kanyang, hindi lang damdamin yun, kanyang pananampalataya. Hindi ho yun conviction, ha? Tingin ko, yun yung pagkakaalam niya base sa salita ng Diyos. So, hindi maiintindihan. Kaya na-condemn. Ang branded sa kanya o ang kanyang branding ngayon ay self-righteous Christian. Hindi ko alam kung nasabihan na kayo ng ganon. Pero alam niyo, nung Christmas party, nung mga pastors, tsaka nung sa kitchen staff, narinig ko yung sinabi ni doon sa conversation, narinig ko yung sabi ni Pastor Chito. Sabi niya doon, tayo naman mga Pentecostal Ano tayo? Puritans. Yun ang kanyang pananaw. Kaya doon sa ginagawa ko, napatigil ako, napaisip ako. Oo nga naman. Sabi niya, kasi di ba, nung kausap na si SP tsaka ibang pastor, nung 80s and 90s, sabi niya, talagang sinasabi sa atin, yung panonood ng sine, yung pakikinig ng music, iingatan, yung kung paano ka magsalita, kung paano ka magdamit, malinaw yun. Yun tayo Tama si pastor doon, yun tayo. Ngayon, parang nagiging normal yung hindi normal before. So, balikan natin lagi ang salita ng Diyos.
sinasabi dito ng salita ng Diyos, God's jealousy is also linked to His holiness. Imposibleng hindi mabago ang isang totoong Kristiyano. Imposibleng hindi maglingkod ang totoong Kristiyano. Minsan nadidelay, pero maglilingkod at maglilingkod yan. At mababago at mababago. Kaya nga po, huwag nating kakalimutan. From the beginning, at noong panahon ni Jesus, at pag binasa mo ang Biblia, nakita niyo yung mga binasa natin, masasakit yung salita doon. Why? Because God's Word is offensive. Talaga namang offensive ang salita ng Diyos. And the message of the gospel has been and will always be offensive. Yun ho yung truth. Masakit ang salita ng Diyos. At mabuti yon kung nasasaktan tayo. Dahil alam natin, tinutuwid tayo ng Diyos, dahil ang salita ng Diyos, merong atake, pero merong hagod. Hindi kagaya ng mga nanay dyan, puro atake, walang hagod. Pero ang Diyos, ang salita ng Diyos, may atake pero hahagurin ka. Pag hindi ka nabago, matigas ang ulo mo. Matigas ang puso mo. Number 3, amen? God's jealousy is linked to His love. Sa human terms, yung jealousy, petty and insecure. At pag pinag-usapan ng love, alam niyo po ba, merong category kasi sa crime, yung crime of passion. Yung crime of passion, may kinalaman yun sa love. Nagselos, pinatay, ganon. Pero iba ho, pag pinag-usapan yung jealousy ni God, it is righteous zeal. Kasi yung sa tao, pag nagselos, minsan nagiging irrational ang tao. Pero si God, hindi ito nakadepende doon sa feelings, kundi nakadepende ito doon sa pagiging matuwid niya. So it is a righteous zeal. It is a jealous based on His holiness and His honor and His glory. At alam niyo po ba, pag pinag-usapan yung jealousy, ang description nito sa Old Testament ay yung buhay mag-asawa, yung pattern. So, buhay ng mag-asawa. Kagaya ng kwento nga ni Prophet Hosea, yung kanyang asawa. So makikita natin, yes, kung ang mag-asawa dito sa lupa ay naninibugho, kung merong ginagawa na hindi tama yung kanyang asawa, lalo na ang Diyos. Bakit? Kasi, sabi ko nga kanina, ang Diyos natin, siya ay banal, siya ay matuwid, at yung kanyang honor and glory, yun yung kailangang manatili. Yun ang iniiwasan ng Diyos na maikumpara siya sa iba dahil hindi nga siya kagaya ng ibang Diyos-Diyosan. So kung ang isang asawang lalaki ay nagdi-desire na mahalin siya ng kanyang asawa, buong puso, at ganun din naman ang asawang babae, mahalin siya ng kanyang asawang lalaki, buong puso, ganun din ang ganun din ang Diyos. Ganun din ang desire niya sa Israel at ganun din ang desire niya sa bawat isa sa atin. So God demands undivided allegiance. Ayaw ng Diyos na i-share natin yung ating puso in any form ng idols. Anything that will take the place of God sa buhay natin. Ayaw ni God nun. Kung ito man ay pera, karir sa trabaho, reputasyon mo, or yung mga bagay na nagbibigay sa iyo ng saya. Ayaw ni God na yon ang mauna. Iwasan po natin sila. Hindi siya tama. Magbibigay siya ng distraction. Alam na natin, di ba, sinabi pa sa New Testament,
You cannot serve two masters. You either love or hate the other. Kaya hanggang kanta na lang tayo, sana dalawa puso ko. Pero ang totoo, isa lang ang puso kasi isa lang ang dapat nating mahalin, sambahin, purihin na Diyos. Ganun din naman sa mga asawang lalaki. Isa ang puso natin. Hindi ho totoong malaki ang puso natin. Isa lang yan. At yung nag-iisang yon para lang sa yung love. Ang tanong, sino yung love mo? Meron ho akong kaibigan doon sa Santa Ana. Sabi niya, pre, ano yun? Nakita ko na yung first love ko. First love. Sabi ko, hindi. Sabi namin, hindi yan tama. Hindi yan tama, mali. Walang first love. First lang. Gina-justify lang niya yung kanyang puso daw na malaki. So ano po ang challenge sa atin ngayon? Pagkatapos nating malaman na ang God is jealous for His honor and glory, God's jealousy is also linked to His holiness, and then God's jealousy is linked to His love. Ito ang challenge sa atin because God is a jealous God. We as Christians, lumayo talaga tayo sa lahat ng bagay na magiging dahilan para matukso tayo at layuan natin at talikuran natin ang Diyos. Kung mahal natin siya, mahalin natin siya ng buong puso, lakas at kaluluwa. Hindi pwedeng sabihin na mahal ko ang Diyos, pero iba ang ginagawa mo. Hindi yung totoong love. Believers, sa lahat ng kapanahunan, yun ang requirement ni God. To love the Lord your God with all your heart, soul, and might. From Deuteronomy chapter 6, verse 4 to 6 to Matthew chapter 22, verses 37 to 38. Ang Diyos natin, punong-puno ng biyaya. Tama yon. Pero hindi naman ibig sabihin magiging careless tayo sa ating pamumuhay. Hindi po ganon. Kung mahal natin ang Diyos, ang desire natin is to please Him in everything. Yung pangalawang challenge, because God is a jealous God, dapat po sambahin natin siya, purihin natin siya in spirit and in truth. Kagaya ng turo ng ating Panginoong Hesus sa John 4:24. Kaya mag-ingat tayo sa pinakikinggan natin at sinusubaybayan natin sa TikTok o iba pang social media platforms na nagtuturo na parang tama. Kaya yung nanonood sa kanila, parang may tama na. Mag-ingat po. Hindi ganun yun. Dahil may binasang Biblia, nagpaliwanag, yun na. Ang nakakalungkot pa minsan ganito. Gustong-gustong panoorin yung iba, pero yung mga broadcast ng church, ayaw pansinin. Minsan gusto pang i-post yung galing sa iba kaysa yung post ng church natin. Yun lang. So mag-ingat tayo. Basahin natin ang Biblia. Suriin natin ito. Huwag natin kalimutan yung devotion natin. Ang sabi ni Gruben at Packers, we rob God of His glory kung nag-e-entertain tayo ng mga maling presumptions, teachings about God. Iwasan natin. Baka akala natin, tama, yun pala, malayo ka na kay God. Natatandaan ko, may classmate ako sa Santa Ana Elementary School. Joy ang pangalan. Nagkita kami one time sa Pats. Nandun siya. Nag-share sa akin ng testimony. Na-bless ako. Kasi first semester ko sa Pats, wala akong sinabihan na Christian ako.
Pero siya, nag-share siya kagad. At nung sinabi ko, Christian ako, tuwang-tuwa siya. And then later on, hindi na kami nagkita. Nagkita na naman kami sa church, ay sa jeep. Ang alam ko kasi, base sa mga kaibigan, hindi na lang siya basta member. Nagpapakanta siya sa church. Member siya ng worship team. Nung nakasakay ko sa jeep, kinumusta ko. Sabi ko, kumusta na? Sabi niya, kumusta naman pagpapakanta mo? Hindi siya sumagot. Nag-isip. And then, sabi niya, wala na ako sa church. Sabi ko, ha? Nasaan ka? Nasa dating daan ako. Sabi ko, ano nangyari? Sabi niya, ang ganda. Hindi mo ba sabi niya sa akin, hindi mo ba napapakinggan yung mga ano? Ayun, kapapanood, kapapakinig. Sayang, nawala. Mag-iingat tayo. He is a jealous God. We should worship Him in spirit and in truth. Yung pangatlong challenge, because God is a jealous God, we should be passionately committed to His cause. Ano ba ang cause ni God? Holiness, righteousness. Ano ba ang cause ni God? Lahat ng tao makakilala sa Kanya. Doon sa kwento sa Numbers chapter 25, 11, 13, si Pinehas, alam natin, di ba? Meron siyang sinibat kasi may mga taong gumawa ng karumal-dumal na kasalanan sa harap ng Diyos. Sa New Testament, si Apostle Paul, alam natin, he faithfully served the Lord, na siyang nagligtas sa kanya at nagbago sa kanyang buhay. Kaya nung sumulat siya sa mga taga-Ephesus, na makikita natin sa Acts 20:24, ang sabi ni Paul, I consider my life worth nothing to me. My only aim is to finish the race and complete the task the Lord has given me. The task of testifying to the good news of God's grace. Ito ang cause ni God for us. Knowing who God is at kung ano yung ginawa niya sa buhay mo, sapat na basihan para paglingkuran natin siya at ibigay natin ang ating commitment sa Kanya ng buong sigla. Paalala, utos ni Jesus sa Mark 16:15, Jesus is saying to you right now, to us, go into all the world and preach the gospel to all creation, upang maunawaan ng maraming tao ang Diyos na makapangyarihan. Iisa lang ang Diyos na makapangyarihan mapanibughuin. Sa aking pagwawakas, huwag nating kalimutan, even today, sa ating panahon, nagdedemand ang Diyos ng buong pusong pagsamba sa Kanya. Makikita natin yan sa Matthew 22:37. At alam natin, sa makabagong panahon or postmodern world, iba na ang image ng idolatry. It is lust, greed, social status, or feelings. Ang dami pong tao ngayon, kung ano na lang yung kanilang nararamdaman, naiisip, yun ay mahalaga, hindi na mahalaga kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos. At sana, maunawaan din natin na kung tayo ay nasa Diyos sa pamamagitan ni Kristo, nasa atin din, nananahan sa bawat isa, ang banal na Espiritu na siya nag-uudyok sa atin upang maunawaan natin that our God demands honor and glory from each one of us. At dahil doon, hindi tayo natutuwa doon sa mga tao na gumagawa ng mga bagay na taliwa sa salita ng Diyos. Pinapanalangin natin sila, inaabot natin sila. At huwag din natin kalimutan, tanging ang pagsamba, pagpupuri, pagluwalhati, at pag-acknowledge sa ating Diyos
ang magbibigay sa atin ng totoong kagalakan, ng totoong freedom, na hindi kayang ibigay ng kahit anong Diyos-Diyusan o idols in the past, at kahit anong false description ng idolatry sa panahon natin ngayon. Pag tinignan niyo po ang bansa natin, ang laki ng problema. Pero ang ugat ng problemang yon ay ang pagsamba ng maraming Pilipino sa Diyos-Diyosan. Pag tinignan natin ang Old Testament, kapag mataas ang antas ng pagsamba ng Diyos sa false God, ang tindi ng idolatry, ang tindi ng corruption, ang tindi ng wickedness. Ang tindi ho ng corruption sa bansang ito. Ang tindi ng wickedness. Bakit? Kasi marami pa tayong dapat abutin. Gusto natin ng mas maayos na bansa. Totoo yun. Gusto natin ng mapayapang bansa. That's good. Pero magsisimula po yon sa pamamagitan ng bawat isa sa atin. Huwag tayong mahiya, huwag tayong matakot. Maipakilala sa maraming tao kung sino ang Diyos natin. Pero no tayong church planting. Pero attend muna kayong Sunday school para maunawaan natin lahat. Merong mga programa ang churches natin para mapaunlad tayo spiritual, madagdagan ng ating kaalaman. I-grab natin yung opportunity na yon. Kasi lahat ng yon magagamit ng Diyos para magkaroon tayo ng lakas ng loob. Huwag nating iasa sa iilan. Makibahagi po tayo. At alam nyo, sa maliit na sa mga simpleng pakikibahagi, makikita mo, mag-i-improve ka po. Lalago ka. Pwedeng taga-ayos ka lang ng bangko, taga-tawag ka lang, sama ka lang, taga-kain. Dagdagan mo naman, pag-pray mo yung food ng team. Pero next year, makikita mo, hindi na lang food ang ipag-pray mo. Baka sumama na kayo kila Kuya Jerry. Kailangan po nila yon. Mas marami. So, tandaan po natin, God is a jealous God. Hindi natin mababago yon. At yung selos niyang yon, hindi natin mapapawi. Yung galit ng Diyos, dahil siya ay nagsiselos, hindi natin kaya yung labanan. Pero ang Diyos ay pag-ibig. Binigyan niya ng solusyon yung problema natin sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus. Ganon kabuti ang Diyos. Kung gaano siya naging kabuti sa bayan ng Israel, ang buti ng Diyos sa atin. Iniligtas niya tayo at ngayon tinuturuan niya tayong lumago espiritual. Ganon din ang karanasan ng bayang Israel. Niligtas sila sa Egypt, tapos itinuro ng Diyos yung pamumuhay na magbibigay sa kanila ng pagpapala, ng pamumuhay na magbibigay sa kanila ng kakaiba sa mga karatig lugar o bansa. Ganon din tayo. Niligtas tayo ng Diyos, binabago at patuloy na tinuturuan. At di ba, napapansin ka ng ibang tao. Hindi na ikaw yung dati. Nababago tayo at patuloy tayong babaguhin. At doon sa pagbabago na yon, ang nais ng Diyos, magpatuloy tayo, purihin siya, sambahin siya, paglingkuran natin siya ng buong lakas at kaluluwa. Sa umagang ito, tumayo po tayo. Sa bawat isa sa atin, hindi tayo perpekto, totoo yan. Pero ang maganda ron, meron na tayong pagkilala kay Kristo. Magpatuloy sa ating mga bisita ngayon at yung first timer natin na nanonood sa ating streaming. Mahal ka ng Diyos at
Gusto ka niyang mabago. Gusto ka ng Diyos na iligtas at mabago. Yung prosesong mahirap, ginawa ng kanyang anak na si Jesus upang ang bawat isa na magtitiwala sa paraan ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus, ang kailangan na lang gawin, paniwalaan na si Jesus nga ang kabayaran sa kasalanan at si Jesus nga ang daan sa kaligtasan at si Jesus ang daan sa katotohanan. Habang tayo nakapikit, kung ang desire ng heart mo ay makilala si Kristo at maranasan yung pagbabago na kayang gawin niya sa buhay mo, samahan mo po akong manalangin. At sa bawat isa na matagal nang kinilala si Kristo at patuloy na nararanasan yung kadakilaan ng pag-ibig at pagbabago ng ating Diyos, congratulations po. Sige po, sasamahan ako manalangin ng bawat isa na nagdi-desire na makilala si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Panginoon, Ikaw ay Diyos na banal at Ikaw rin Diyos ng pag-ibig. Ikaw rin ang nagkaloob ng iyong anak na si Jesus para ako ay maligtas. Naniniwala po ako si Jesus ay namatay doon sa cross para bayaran at kasalanan ko. At naniniwala rin ako na si Jesus ay muling nabuhay at umakyat sa langit. Sa umagang ito, patawarin mo ako sa lahat ng kasalanan ko. Baguhin mo rin ako at dalangin ko, pagharian mo ako at mabago mo ang buhay ko. Amen. Panginoon, salamat po kung may tumugon sa panalangin ito. Purihin ka. Sa bawat isa sa amin ngayon, Panginoon, na narito, dalangin ko patuloy mong pag-alapin yung aming pag-ibig, yung aming commitment sa iyo. Ikaw lang ang aming Diyos. Ikaw lang ang aming sasambahin, pupurihin, paglilingkuran, at pasasalamatan. Walang iba. Dalangin ko, O Diyos, patuloy na gabayan mo kami. Patuloy na tulungan mo kami na sa lahat ng pagkakataon, mailayo mo kami sa tukso at kapahamakang dala nito. Tulungan mo kami na yung aming puso, yung aming isip, lakas at kaluluwa, sa lahat ng pagkakataon, araw-araw, walang ibang kikilalaning Diyos, walang ibang paglilingkuran, walang masusunod kundi ikaw lang. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Sige po, makakaupo muna ang bawat isa. Bahagi po ng ating pagsamba ngayong umaga ay ang pasasalamat natin dahil ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay dakila, ang Diyos ay nararapat na sambahin at pasalamatan. Since ngayon po ang ating last Sunday nitong February, tinakda po natin ito para ipahayag dito sa unahan ang ating pasalamat sa ating Diyos na mabuti at ating patuloy na nararanasan sa araw-araw. Kasama po yan sa pagsamba natin. Kaya bukas po ang harapan para po sa bawat isa na merong pasalamat, tanging pasalamat sa Panginoon, papahayag po natin dito sa unahan. Pwede na po tayo lumapit. Hallelujah, hallelujah. Splendor of the King, clothed in majesty,
Doon po sa mga nasa online, pwede nyo rin pong i-post yung inyong mga Thanksgiving sa Panginoon. Kasama po natin. absence of light, and darkness tries to hide, and trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God? Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. How great is our God? Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. You're the name above all names. You are worthy of Worthy to be praised. You're worthy to be praised. Hallelujah. heart will sing, how great is our God. You're the name above all names. You are worthy of our praise, and my heart will sing, how great is our God. Hallelujah. Bigyan ko po ang bawat isa ng pagkakataon na ipahayag niyo po sa Panginoon na naman yung inyong pinagpapasalamat sa Kanya. Nais ng Panginoon na marinig ang ating mga tinig. Be particular, ano naman yung prayer nyo, maaaring answered prayer, o panibagong taon na kaloob ng Panginoon sa inyong buhay, o sa mag-asawahan, panibagong pagkakataon na binubuklod ng Diyos ang inyong relationship. The Lord is good. The Lord is good. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. You deserve the praise, Panginoon. You deserve the highest praise. Tunay kang mabuting Diyos. Hallelujah. 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 Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa kabutihan mo sa bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, dahil patuloy kang nagiging tapat. Patuloy mong pinagpapala ang iyong mga anak. Lord, salamat po sa bawat isa na nagdiwang ng kanilang karawan sa buwan na ito. Salamat dahil may kabuluhan ang bawat taon na binibigay mo sa bawat isa. Dahil ikaw, Panginoon, ay patuloy na nagpapahayag ng iyong kadakilaan, ng iyong kalooban, Panginoon. Lord, salamat. Maging sa mag-asawahan na nagdiwang ng kanilang anniversary sa buwan na ito. Salamat dahil ikaw ang dahilan kung bakit natatanggap ng bawat isa sa kanila ang isa't isa. Sa pag-ibig mo, Panginoon, dakilang pag-ibig mo na siyang bumubuklod sa kanilang relationship. Lord, maging sa mga tugon sa panalangin, salamat dahil ikaw ay Diyos na nakikinig, ikaw ay Diyos na sumasagot, ikaw ay Diyos na nagpapala. Di lamang material na pagpapala, kundi lalo't higit, Lord, spiritual blessing. Ang ilan marahil ay
nakaranas ng kagalingan sa karamdaman. Salamat, Panginoon. Ang ilan, maaring relationship na inayos mo. Salamat, Panginoon. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Tunay kang dakilang Diyos. Sa iyo, Panginoon, ang aming pasasalamat, ang pagpupuri. Hallelujah. Hallelujah. We worship you, Lord. We worship you, Lord. Hallelujah. names, you are worthy of our praise, and my heart will sing, how great is our God. You're the name above all names. You are worthy of our praise, and my heart will sing, how great is our God. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all will see how great is our God. We sing, how great. Hallelujah. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all will see how great is our God. Tunay kang dakila, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Sambahin natin ang dakilang Diyos na ito na ating pinakilala. Nagligtas sa bawat isa sa atin. Hallelujah, hallelujah. You're worthy to be praised. You're worthy to be praised. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Sa iyo ang pinakamataas na papuri, pagsamba, pagdakila sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Hallelujah. Amen. 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 Sige po, yung pinakamalakas na palakpak para sa Diyos na buhay, Diyos na dakila, Diyos na nararapat sambahin. Praise the Lord. Praise the Lord. Makakabalik na po tayo sa ating mga upuan. Purihin ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Nagpapasalamat din po tayo sa Panginoon ngayong umaga dahil additional po na mga kasama natin ngayon. Gusto nating i-recognize si PJ Decena. Invited ni Marisa Colicol. Nasaan po si PJ? Ayun, sa bandang likod. Praise the Lord. And John Ryan Diana. Or Sir John Ryan tsaka si Diana. Nasaan po sila? Ayun, sa bandang gitna naman. Praise the Lord. Invited ni Waina. From, ano ba to? Humingi po tayo ng paumanhin nung Wednesday. Kung napansin niyo po, yung ating power of prayer ay hindi nag-air ng live at yung mga prayer requests niyo po ay hindi na ipanalangin ng online. Pero
huwag po kayo mag-alala. Doon po sa mga nag-send ng inyong mga prayer requests, na ipanalangin po yan ng ating mga intercessors. Nagkaroon lang po tayo ng problema sa ating Zoom account. Kaya hindi po tayo nakapag-air nung Wednesday. Pero ito pong darating na Wednesday, God willing, yung ating patuloy na power of prayer, alas 7 po ng gabi, ay mag-air na po ito. Okay? So, patuloy po nating ipanalangin yan. Sama niyo po sa inyong mga devotion every day na maging bahagi ng inyong prayer time itong ating power of prayer. Magkakaroon po ng sign up para po sa T40 Batch 4 training dahil nais po natin na of course, yung ating TWC ay hindi lamang po ito about the building, kundi ang mahalaga po dito ay yung mga tao. Kaya isa sa layunin ng ating iglesia ay makapag-abot o umabot, magkaroon ng mga OBSS dyan sa paligid ng Manila East. So, para po mangyari ito or ihanda po natin ang bawat isa. Okay, meron po tayong mga trainings na ginagawa. Ito po ay isa dito ay yung T40. So magkakaroon ng batch 4 na. Magkakaroon ng orientation sa March 27. Pero bago po mag-March 27, dapat mag-sign up po kayo. Okay, makipagkita po kayo kay Ate Mayet or kay Pastor Mercy para po dito sa T40 Batch 4 training. Okay? So, prayer din po natin, prayer request din, sama nyo na. Of course, yung mga OBSS na gusto natin mabuksan dyan sa paligid ng Manila East. Kung meron kayong mga kaibigan or kakilala na, okay, na dyan mga nakatira sa mga subdivision dyan, pagpaalam nyo lamang po sa amin para po maplanuhan natin na maabot itong mga kakilala natin na ito. So, ang orientation nyo po sa March 27, Friday, 6 p.m. dyan po sa David Hall. Doon sa lahat na magsa-sign up para po dito sa ating T40 Batch 4. Para po sa mga kalalakihan, yung ating nakaplano na Men on Fire sa darating na Tuesday, ito po ay ipopostpone po natin. Okay? Gagawin po natin ito sa March dahil pagbibigay daan po dahil ang ating kapatid na si Kuya Dante Simon ay umuwi na sa Panginoon. So, meron po mga gabi-gabing gawain doon sa kanilang tahanan. Mamaya po, 6 o'clock, Ate Lynn, 6 o'clock po, merong service tayo doon kay na Kuya Dante at ang sino man po na nais magpahayag ng kanilang pakikiramay o yung pakikiramay, ang kanya pong labi ay naroroon sa kanilang tahanan dito sa Cainta. Okay? Invitation din po, every Sunday. Next Sunday ay first Sunday na ng March. Bilis, ano? March na kagad. At ito po ay tinakda natin as Family Sunday. So, invite po natin yung ating mga kamag-anak or kasama sa bahay para po dito sa ating Family Sunday next Sunday, March. Ano ba March 1? March 1. Okay. Punta po tayo sa ating memory verse. Ano ba pa-premyo natin dyan, TJ? Marami. Kala ko para sa mga pastor to. Ano ba to? Masarap to Macaroni. Sino gusto ng macaroni? May memorize ka? Okay, memory verse. Ano memory verse natin last Sunday? Numbers 30 verse 2. Sino gusto ng
Special macaroni. Baked macaroni ba to? Ha? Ano ba to? Baked macaroni. Galing kay, ano to? Galing kay Jazz. Gusto mo ba mag-memorize? Gusto mo tumigil nito? Ayaw mo? Ayan, si Kuya William. Ito. Yan lang, walang kutsara para mating... hindi, meron pala. Ito. Oh, Kuya William, ikaw. Morning. Good morning po. Bilang 32, kung kayo'y mayroong panata kay Yahweh, kung kayo'y mayroong panata kay Yahweh, huwag kayong sisira sa inyong pangako. Kailangan tuparin ninyo ang bawat salitang bitawan ninyo. Siguro makakatulog tong macaroni na to para susunod English. Oh, ito. Kaya huwag kalala, bigyan kita. Oh, yan, may kutsara pa. Mamaya na, pagkatapos ng Sunday school, kakainin yan. Baka... Oh, sino pa? Sino pa? Ayan, si Nanay Luming. Ito, all-time favorite to. Nanay Luming, kahit isa lang, English or Tagalog. Oh, Tagalog. Gandang umaga po sa ating lahat. Ang ating pong memory verse ay bilang 30 talatang 2. Kung kayo may panata kay Yahweh, huwag kayong sisira sa inyong pangako. Kailangan tuparin ang bawat salitang inyong binitiwan. Tama po. Praise the Lord. Thank you. Ay, ayan. Nag-vlog. Oh, sino pa? Bago ko tawagin tong ano na to. Pandiin. Ito si ate. Ayan. 1, 2. Numbers 30 verse 2, kung kayo'y mayroong panata kay Yahweh, huwag kayong sisira sa inyong pangako. Kailangang tuparin ninyo ang bawat salitang binitiwan ninyo. Very good. Oh, sino pa? Ayun, kanina may nakita ka dito. Sa unahan. Mga bilang 32, kung kayo mayroong panata kay Yahweh, huwag kayong sisira sa inyong pangako. Kailangan tuparin ang mga bawat salitang binitawan ninyo. Very good. Yan. Dadalawa na lang to. Sa 2, 3. 3 tayo eh. Paano yan? Pamigay na natin. Oh, sino pa? Sino pa? May 2 pa dito. Ayan, nagre-review pa eh. Nagre-review pa. Oh. Wala na? Kakainin na lang namin to. Ano? Ikaw na, halika na. Ha? Nagtampo ka na, huwag ka na magtatampo. Ito naman. Araw-araw tayo magkasama dito eh. Mga bilang 32. Kung kayo'y mayroong pangako kay Yahweh, kung kayo'y may pangako kay Yahweh, huwag kayong sisira sa inyong, kung kayo'y mayroong panata kay Yahweh, huwag kayong sisira sa inyong pangako. Kailangan tuparin ninyo ang lahat ng bawat salitang binitiwan ninyo. English pa ba? Oh, meron pang isa dito. Ano? Ikaw ka. Kayo, sino gusto niyo mag-memorize sa inyo? Mag-recite? Pastor, ikaw. Para sa iyo na to. Sayang, oh. Na. Ikaw. Macaroni. Ano? Bilisan mo. Balik natin kay Justo para may kapalit next Sunday. Wala na?
Wala na? Akin na to. Bahala kayo. Magre-recite ako. Kung kayo'y mayroong panata kay Yahweh, huwag kayong sisira sa inyong pangako. Kailangan tuparin ninyo ang bawat salitang binitawan ninyo. Okay. Next Sunday, ano ang ating memory verse? Deuteronomy, haba yata nito. Hindi, ano lang yan, maiksi lang po yan. Akala nyo lang, pero 2 verse na yan. Deuteronomy 1:29 to 30. Ang sabi ko naman sa inyo, huwag kayong matakot sa kanila, sapagkat si Yahweh ang mangunguna sa inyo at ipaglalaban niya kayong tulad ng nakita ninyong ginawa niya sa Ehipto at sa ilang. Sa English, Deuteronomy 1:29 to 30. Then I said to you, do not be terrified, do not be afraid of them. The Lord your God who is going before you will fight for you as He did for you in Egypt before your very eyes. Yan. Praise the Lord. Patuloy po tayong mag-aral ng salita ng Diyos. Patuloy tayong mag-memorize ng salita ng Diyos dahil halaga po nito lalo na sa ating pang-araw-araw na pamumuhay dahil ito ang ating batayan ng ating pamumuhay at pananampalataya. Tayo po tayong lahat. Paalala po, bago po tayo mag-benediction, paalala po, after ng ating service, dahil gusto po natin na tayo ay patuloy na lumago sa salita ng Diyos. Meron po tayong Sunday School. Ang bawat isa po ay may lugar para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Let's pray. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka, Panginoon, dahil Ikaw ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw ay Diyos na dakila. Ikaw ay Diyos na patuloy na nagnanais na aming pagsamba ay sa iyo lamang. Salamat, Panginoon, dahil patuloy mong pinapaalala sa amin na kami ay ang iyong pag-aari. Kami ay nabibilang sa iyo. At walang dapat sambahin, luwalhatiin, maliban sa iyo, aming Panginoon. Lord, dito po ang aming dalangin ngayong umaga, na sa linggong ito na papasok sa lahat ng aming gagawin, Panginoon, palagi naming isaalang-alang na gagawin namin ang lahat ng ito bilang pagsamba at pagpupuri sa iyo. Walang ibang maluluwalhati maliban sa iyo. Ito man ay pagharap namin sa problema o pagtanggap namin ng katagumpayan sa anumang aming gagawin. Ikaw pa rin ang maluluwalhati, ikaw pa rin ang maitataas, ikaw pa rin ang mahahayag. Panginoon, samahan mo po kami, o Banal na Espiritu, ikaw po ang patuloy na gumabay sa bawat isa sa amin. Panginoon, salamat po, salamat po. Taas po natin ang ating mga kamay. Panginoon, ngayong umaga, buong puso po namin tinatanggap ang dakilang pag-ibig mo, Ama. Ang kaligtasan na patuloy naming nararanasan at ang pakikipisan, paggabay ng Banal na Espiritu. Ito po ang sumaatin mula ngayon hanggang sa magpakailanman. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, ang lahat ay magsabi ng Amen. 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 The Lord bless you. Punta po tayo sa ating mga Sunday School classes.